Bago po natin simulan ang confession story for today, gusto ko lang po kayong batiin lahat ng Happy New Year. Wish ko ang masaya, healthy at meaningful na 2026 sa inyo at sa family nyo. Simulan na po natin ang kwento. May mga desisyon sa buhay na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kailangan mong huminto, huminga ng malalim at tanungin ang sarili mo, handa ba talaga ako o nadadala lang ako ng takot na maiwan, ng pressure ng pamilya at ng ingay ng mundo? Hindi lahat ng love story happy ending agad. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal ay ang magsabing hindi pa ngayon. Ito ang kwento ko. Isang lalaking piniling maging kontrabida sa paningin ng iba para lang hindi maging palpak na ama balang araw. Ako si Marco, 25 years old, taga Cebu City. Lumaki ako sa simpleng pamilya, hindi mayaman, hindi rin naman sobrang hirap. Sakto lang para matutong magtipid, mangarap at matakot sa mga bagay na pwedeng mawala anumang oras. May girlfriend ako, si Lian, 24 years old. Mahigit 1 taon at 8 buwan na kaming magkasama. Pero kung tutuusin, mas mahaba pa roon ang pinagsamahan namin bilang magkaibigan. College pa lang magkasama na kami sa mga kwentuhan, sa mga luha, sa mga pangarap. Kaya hindi na rin katakataka na kilalang-kilala na namin ang pamilya ng isa't isa. 5 buwan na kaming nagsasama sa isang maliit na apartment dito sa Cebu City. Hindi ito sosyal, walang elevator ang building, manipis ang pader, rinig mo ang ubo ng kapitbahay. Pero sa una, masaya, may sariling ref, may lutuan, may kamanaamin lang. Unti-unti naming tinawag na bahay ang lugar na iyon. Doon ko unang naramdaman na posible pala ang buhay na magkasama kayo. Walang magulang na magpapaalala, walang curfew, walang pakialamang mundo sa inyo. Hanggang sa dumating ang usapang hindi ko inakalang dadating agad. Isang gabi, habang nagliligpit kami ng pinagkainan, bigla niyang sinabi, parang casual lang, parang nagtatanong kung anong ulam bukas. Marco, naisip mo na ba kung gusto mo nang magka-baby? Natigilan ako. Hindi dahil ayaw ko ng bata, hindi dahil ayaw ko sa kanya. Natigilan ako kasi bigla kong nakita sa isip ko ang isang sanggol na umiiyak, ang bills na patong-patong, ang responsibilidad na hindi pwedeng i-pause, i-delay o takasan. Sinubukan kong ngumiti, sinubukan kong gawing mahinahon ang boses ko. Hindi pa siguro ngayon, hindi pa tayo ready, sabi ko. Akala ko matatapos doon, akala ko maiintindihan niya. Pero doon pala magsisimula ang paulit-ulit na away na parang sirang plaka. 2 beses naming napag-usapan niyon sa loob lang ng 1 linggo. At sa bawat pag-uusap, pareho ang ending. Tahimik siya, umiiyak minsan, tapos ilang oras o daon na hindi ako kikibuin. Mas masakit pala ang katahimikan kesa sigaw. Para sa kanya, simple lang ang sagot. Bata pa raw kami, malakas pa, may trabaho naman, nagagawa ng iba, bakit tayo hindi? Madalas niyang sabihin. At hindi lang siya ang nagsasabi nun. Isang hapon, tumapag ang nanay niya. Hindi naman galit ang tono, pero ramdam mo ang diin sa bawat salita. Anak, huwag kayong matakot. Kapag may baby na, doon niyo mas lalong gagalingan. Parents always figure it out. Gusto kong maniwala. Gusto kong maging ganun kasimple ang lahat, pero hindi ganun gumagana ang utak ko. Ayokong pumasok sa pagiging magulang na ang puhunan ay lakas ng loob lang at salitang bahala na. Hindi ako ganun pinalaki ng buhay. Gusto ko, bago ko sabihing handa na ako, alam kong may matibay kaming pundasyon. Hindi lang emosyon ng pag-aanak, praktikal din ito. Gusto ko sana may sarili na kaming bahay, kahit maliit, kahit hulugan, pero amin. Hindi yung 1 buwan ka lang madelay sa renta, kabado ka na kung may matitirhan ka pa ba sa susunod. Gusto ko, may ipon kami. Hindi yung sahod ngayon, gastos bukas. Yung kahit may magkasakit, kahit mawala ng trabaho ang isa sa amin, may masasandalan kami. Hindi yung uutang agad o aasa sa kamag-anak. At higit sa lahat, gusto ko ng oras.
Oras na hindi minamadali, hindi sinisingit. Kasi anong klaseng magulang ka kung pareho kayong pagod, pareho kayong wala sa bahay, tapos ang bata lumalaki na lang sa yaya, sa gadget o sa lola? May dahilan kung bakit ako ganito mag-isip. Lumaki ako sa isang pamilyang laging kapos sa oras at atensyon. Hindi dahil masamang magulang ang mga magulang ko, kundi dahil napilitan silang magtrabaho ng magtrabaho. Bata pa lang ako, sanay na akong maghintay. Maghintay sa uuwi si mama, maghintay sa bakasyon na makakasama si papa. Natutunan kong maging independent ng masyadong maaga. Hindi ko sinisisi ang magulang ko, ginawa nilang kaya nila. Pero ako, ayokong ipasa ang parehong lungkot sa magiging anak ko. Ayokong maramdaman niya na mahal ka nga, pero laging kulang ang oras. Ayokong maramdaman niya na kailangan niyang intindihin kahit siya ang bata. Pero sa tuwing sinasabi ko ito kay Lian, parang hindi niya ito nakikita bilang takot na may pinanggagalinan. Para sa kanya, parang pag-iinarte lang, pagiging OA, pagiging duwag. Hindi ka ba naniniwala sa atin? Minsan niyang tanong, luhanan. Masakit marinig yon kasi kabaligtaran ng totoo. Naniniwala ako sa atin kaya ayokong madaliin. Pero sa panig niya at sa panig ng nanay niya, iisa ang linya. Hindi mo kailanman mararamdaman na ready ka. Kailangan mo lang talagang sumabak. Doon ako natatakot. Paano kung mawalan kami ng trabaho? Sa ekonomiyang kahit anong sipag mo, pwede ka pa ring tanggalin. Paano kung magkasakit ang isa sa amin? Isang hospital bill lang, ubos ang ipon. Paano kung sa kabila ng pagmamahal, dumating ang araw na hindi na kami magkasundo? Hindi imposible yon, realidad yon. Kapag nangyari ang alinman doon, sino ang pinakakawawa? Hindi kami, ang bata. Kaya kung may nagsasabing tumatanggi ako dahil ayaw ko ng responsibilidad, mali sila. Tumanggi ako dahil alam ko kung gaano kabigat ang responsibilidad. Mas madali kasing sumunod sa agos. Mas madali ang sabihing, sige na, bahala na. Mas mahirap ang magsabing, sandali lang, pag-isipan muna natin. Sa mata nila, ako ang kontrabida. Ako ang pinupigil. Ako ang hindi marunong mag-risk. Pero sa sarili ko, sinusubukan ko lang maging totoo. Mas pipiliin ko ng masabihang malamig, kuripit sa pangarap o sobrang praning kesa dumating ang araw na may batang titingin sa akin at hindi ko kayang ibigay ang buong-buo kong sarili. Hindi ko sinasabing tama ako, hindi ko rin sinasabing mali sila. Ang sinasabi ko lang, hindi pare-pareho ang timing ng bawat tao. Para sa akin, mas fulfilling ang dumating sa punto na masasabi kong buong tapang at walang takot, handa na ako. Kesa ang gabi-gabing tanong na, kaya ba natin? Habang may umiiyak na sanggol sa kabilang kwarto. Kung may isang bagay akong sigurado, ito yon. Ang pagiging ama ay hindi lang titulo, hindi lang biological na pangyayari. Isa itong panghabang buhay na commitment na hindi pwedeng i-undo. Kaya oo, handa akong maging masama sa kwento nila ngayon. Kung kailangan akong husgahan, tanggap ko. Mas mabuti ng masabihang overthinker ngayon kesa maging pabaya bukas. Mas mabuti ng masabihang hindi pa handa kesa magsisi habang buhay. Mahal ko si Lian, mahal ko ang idea ng pamilya, pero mas mahal ko ang idea ng isang batang lalaki o babae na dadating sa mundo na siguradong sigurado akong kayang mahalin, alagaan at panindigan. Kaya tanong ko sa inyo, ako ba ang masama? OA ba talaga ako? O sadyang may mga taong mas pinipiling maging responsable kesa maging padalos-dalos, kahit pa ang masakit ang kapalit? Marco, una sa lahat, huminga ka muna. Kung may isang malinaw sa confession mo, eto iyon. Hindi ka irresponsable. Sa totoo lang, kabaliktaran pa nga. Ang problema lang, sa mundong sanay sa bahala na, ang taong nag-iisip ng malalim ay madalas na pagkakamalang duwag, OA o kontrabida. Hindi ka masama, hindi ka kulang sa pagmamahal, at lalong hindi ka takot sa responsibilidad. Ang totoo, takot ka sa maling responsibilidad sa maling oras.
at valid iyon. Marami kasing Pilipino ang lumaki sa mindset na kapag andyan na ang bata, saka nyo gagawa ng paraan. Totoo, maraming pamilya ang nakasurvive sa ganitong setup, pero hindi ibig sabihin na dahil nakaya ng iba, obligasyon mo na ring gawin kahit hindi ka pa handa. Survival is not the same as readiness. Nabuhay nga, pero tanong, naging buo ba? Masaya ba? Kumpleto ba ang aruga? Ang gusto mong mangyari, Marco, ay hindi lang may anak, kundi may kalidad na buhay ang anak. At doon ka tama. Tungkol sa pagkakaiba ng timing. Mahalagang maintindihan ni Lian at ng pamilya niya na ang readiness ay hindi pare-pareho sa lahat. May mga taong emotionally ready pero hindi financially. May ready sa katawan pero hindi sa isip. May ready dahil gusto at may ready dahil na-pressure lang. Ang mas delikado roon, yung huli. Hindi ka tumatanggi sa anak, tumatanggi ka sa pagmamadali at malaking bagay iyon. Tungkol sa pressure ng magulang. Normal sa mga magulang na magsabi ng, "Parents always figure it out." Totoo yun, pero kadalasan, ang nag-figure out ay ang mga magulang habang pagod, puyat at may silent regrets. Hindi nila sinasabi lahat ng hirap dahil ayaw nilang matakot ang anak nila. Pero ikaw, nakita mo iyon mismo sa sarili mong pamilya at may karapatan kang sabihin na ayokong ulitin ang cycle. Practical advice tungkol sa pagkakaroon ng baby. Ito ang mga tanong na hindi pagiging OA, kundi pagiging responsable. Financial readiness? May emergency fund ba kayo na good for at least 6 months? May budget ba para sa prenatal, panganganak, bakuna, gatas, diaper at biglaang hospital bills? Stability? Kung mawala ng trabaho ang isa, may fallback ba? O pareho kayong kakapit sa utang at tulong? Time and presence? Sino ang mag-aalaga? Pareho ba kayong may oras o lalaki ang bata na mas kabisado ang yaya o cellphone kaysa sa magulang? Relationship strength? Kaya ba ninyong mag-away ng may respeto kahit pareho kayong pagod at stressed? Dahil ang baby, hindi nagsusolve ng problema. Madalas, pinapalabas niya ang mga dati ng issue. Kung wala pang malinaw na sagot sa mga ito, hindi ka mali sa paghinto. Para kay Lian, kung maririnig niya ito, hindi rin mali ang gusto mong magkaanak. Natural iyon, lalo na kung ramdam mong handa na ang puso mo. Pero tandaan mo ito, ang pagiging ina ay hindi lang pagnanais. Ito ay partnership. Kung ang isa sa inyo ay nagdadalawang isip, hindi iyon kakulangan ng pagmamahal, kundi senyales na kailangan pa ng mas malalim na pag-uusap, hindi pressure. Ano ang pwede ninyong gawin ngayon? Mag-usap, walang emotional na blackmail, walang kung mahal mo ako, walang ginagawa ng iba. Mag-set ng timeline, hindi ayoko, kundi hindi pa. Halimbawa, after 2 to 3 years, kapag may ipon na ganitong setup, mag-counseling kung kailangan. Hindi ito sign ng problema, kundi ng maturity. Mag-family planning, dahil ang aksidente ay hindi blessing kung hindi kayang panindigan. Huling mensahe para sa iyo, Marco. Ang tunay na tapang ay hindi ang pagsabak ng nakapikit. Ang tunay na tapang ay ang panindigan ng hindi pa kahit mag-isa ka. Hindi lahat ng tao handang mahalin ng ganito karesponsabe. At kung masakit man ngayon, mas masakit ang magsisi sa huli. Kung darating ang araw na magkaanak ka, malinaw na hindi iyon dahil napilitan ka, kundi dahil pinili mo, pinaghandaan mo, at buong-buo kang andoon. At iyan ang klaseng ama na kailangan ng mundo. Hindi ka OA, hindi ka masama. Ikaw ay isang lalaki na marunong maghintay para hindi manakit ng inosenteng buhay. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung meron kayong reaction o suggestion, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated.
Kung meron naman kayong kwento na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi.